I praise God for the opportunity to be here, ahead of schedule. Pastor Ryan assigned me to preach third Sunday ng October. At last Friday, sabi niya, baka pwede tayo magpalit. Mahirap po tanggihin si Pastor Ryan dahil yung sitwasyon nila. I have to pray for them, pray for Pastor Ryan, Pastor Bibian, at lalo na si Jazz. Dahil doon, we have to switch the schedule. Nevertheless, it's an opportunity for me to be here and minister to you the Word of God. Pag-pray po natin muna sila. Panginoon, we come before you this morning just as we are. You know our lives, our hearts, in and out. Alam mo yung aming mga struggles, yung aming mga desires, yung aming mga pagsubok. And you know everything, O Lord, wala kaming maitatago before you. Salamat, Lord, because you have answered prayers. You have made things beautiful in your time. Ngayong umaga, Lord, aming dinudulog sa inyo si Pastor Ryan, Pastor Bibian. Alam namin we feel, Lord, kung ano yung kanilang naramdaman, ang kanilang pinagdadaanan ngayon, lalo na sa kanilang anak na si Jazz. Nangailangan ng inyong intervention. Panalangin namin, Panginoon, na kayo ang mag-touch sa kanilang mga puso, magbigay ng lakas and assurance na hindi nyo sila pabayaan, hindi nyo sila iiwan. At lalo na si Jazz, Lord, makaka-experience siya ng divine healing sa kanyang murang edad, ay meron siyang story na kayo ang Diyos na nagpapagaling ng mga karamdaman. So we pray, Lord, for this family that you will continue, Lord, to strengthen them and assure them of your provision, of your working, Lord, in their lives. We always understand that life is a life of test. We are being tested every day, but this is also a life of trust, that we have to trust you for everything that happens. Because we know that for all things work together for good to them that love the Lord, to them who are called according to His purpose. At aming idundulog namin sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Pastor Dante and si Sister Gina. Continue to bring comfort to their home, strength upon them. Lord, alam namin na kayo lang ang nakakaalam. At kayo ang may magandang plano, even, Lord, sa kanilang mga buhay. Sa buhay naming lahat. And so we just pray. Bigyan niyo po kami ng attitude na magpasalamat sa lahat ng mga panahon. Because sa lahat ng panahon ay kayo ay in charge. Kayo ay head over all. Kayo yung Diyos na hari pa rin sa lahat. So Lord, thank you for these families, family of pastors na aming idulog sa inyo. And others, O Lord, na nangailangan ng special touch nyo this morning, comfort, love, and grace to sustain them. Panginoon, idulog ko lang sa inyo itong mga kapatiran namin. And those who cannot come for some reasons, we are praying, Lord, for your troubling mercies upon them and also for your intervention sa kanilang mga buhay. Maraming salamat for those whom you have brought today. Dahil ito yung story na sila ay merong decision to come and join the brothers and sisters in exalting you, Lord, sa araw na to, sa araw ng pagpahinga, araw ng aming pagsamba, araw ng aming pagkita-kita bilang mga anak ng Diyos. So aming i-declare ang inyong manifest presence, Lord, in our midst today. And we will continue to experience the joy of serving you, Panginoon. It's a joy to serve you, and it's a blessing to be chosen to serve you, Lord, sa iba-ibang mga paraan. Itong aming dalangin, Panginoon, aming idulog ang inyong mga salita, that you would enable us, Lord, see your vision, your plan sa bawat isa sa amin, and also corporately for ABCC. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. This morning, we'll talk about vision.
isa sa mga hashtags ng Kamakop is One Vision. So, supposed to be third Sunday, pero it makes sense naman na unahin yung vision. If you go to other places, mga offices, meron kayong makikita, di ba? Vision statement, mission statement, core values. So, usually, nauuna yung vision. Nauna yung vision, ano yung pananaw ng isang organization, ano yung kanilang pangitain, ano yung kanilang desired results sa kanilang company. So this morning, we'll talk about what is vision. Yung one vision ng Kamakop, yung hashtag natin. Isa lang talaga yung vision natin. And until now, we are still carrying the vision ng founder ng Christian and Missionary Alliance, na si Dr. Albert Benjamin Simpson. What is vision? Ito yung mga definition na nakuha ko. A picture of the future and that produces passion. Picture of the future. Wala pa yung future, pero meron ka ng picture kung what it means to be in that future. Okay? 10 years from now, alam mo na, meron kang picture. Meron ng image. So yun ang vision. A vision is from as-is situation to desired results. Yung kung ano yung situation ngayon, as is, no? As is. And then, to desired results. Ano yung gusto mo? Kontento ka lang ba ngayon? As is, as is? So kung kontento ka na lang, ganito na lang, habang buhay, so wala kang vision. Di ba? Ganun na lang. Kasi makakain, mabuhay, mamatay man lang din tayo. So walang vision yun sa buhay. So as is ngayon, kung ano yung hirap natin ngayon, temporary lang to. Kasi ang vision ko is great. Okay? Maganda yung vision ko. Nakikita ko, wala pa ako doon 10 years from now or 15 years from now, pero nakikita ko ang bright future. Madilim ngayon, okay, just like in the tunnel, pero nakita ko there is brightness, there is light. And then clear mental picture, clear. Okay, hindi siya blurred. Clear mental picture that leads people to reach out to the future. So merong nagda-drive sa'yo. Merong tumutulak sa'yo na abutin mo yung hinaharap. It is seeing that which is not yet here and visualizing something before it actually exists. So the word visualizing, no? Visual. Nakikita mo. Although hindi pa nag-exist, wala pa, pero nakikita mo. Okay. Ang pinakamadaling translation na nakita ko sa vision sa Tagalog is pangarap, no? Pangarap. Every believer must answer 2 questions. What is my purpose? Okay, alam niyo na ba ang purpose niyo sa buhay? If I let you write ngayon, kasi several times nagawa namin yan sa mga seminar eh. Can you write your purpose statement? Your purpose in life? Okay? What is your purpose? What is my vision? Ano yung aking pangarap? Okay? And minsan sa mga interviews, no? Ano yung pangarap nyo sa buhay? Sabi ng iba, ay, makakaraos na lang. Okay na yan. Vision ba yon? Yung makakaraos na lang? Ano yung vision nyo? Basta makatapos lang yung mga anak ko. Okay na yan, masaya na ako niyan. Okay? Is that considered vision? Yung makakaraos lang? Okay. And many people actually hindi pa talaga nag-visualize ano yung future nila. Okay? Of course, another question is, where does vision come? Saan galing yung vision? Okay? Hopefully, masagot natin yan. Example natin, ito si A.B. Simpson. Albert Benjamin Simpson. Yung founder ng Christian and Missionary Alliance. Tayo yun, di ba? Meron siyang twofold vision. One, deep Christ-centered message for deep spiritual life for the believers. So, deeper life of the Christian. Deeper spiritual life ng Christian, ang una.
Pangalawa, a passion for missions to reach the lost and perishing world for Christ. So twofold, deeper life in Christ, and then to reach the world for Christ. So yun na kanyang vision. At that time, wala pang Christian Missionary Alliance nung nakita niya to. Wala pa. Now, ang vision na yan includes yung global evangelization to reach every unreached people group. Okay? Hindi lang si A.B. Simpson ang may dream na ganun. Another part ng kanyang vision is missionary movement. So, ang Christian Missionary Alliance did not start as a denomination. Hindi to siya denomination in the first place. It was a missionary movement to send missions teams to the world's lost. So, the twofold vision ni A.B. Simpson, interconnected to siya. Kasi kapag you are not living a deeper life in Christ, hindi mo magawa ang number 2. You cannot respond to number 2, missions, if you are not living a deeper life in Christ. Diba? Wala kang mission. You are not involved in mission. You are not engaged in mission. Bakit? Hindi mo kilala si Jesus eh. Hindi mo alam yung kanyang passion. Hindi mo nakita yung heart niya for the lost, for the dying, for the unreached people groups in the world. So kailangan, you have to be like Christ in character bago ka makagawa ng kanyang mission. So I like this. At anong impact ng kanyang vision after a few years? Ito, nagkaroon tayo ng Christian and Missionary Alliance. Of course, sa Philippines, Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. The CNMA, or Christian Missionary Alliance Church, a Christ-centered Christian mission organization focused on both spreading the gospel and cultivate deep spiritual life of the believer. Okay, ang impact nito ang global impact ng vision ni A.B. Simpson is nagpatuloy yung influence natin sa missionary work and serving more than 70 countries around the world with millions of members. So nakita na ngayon yung vision ni A.B. Simpson many years ago. Doon sa panahon na yun, meron na siyang clear picture na ito yung magiging Christian Missionary Alliance in more than 70 countries. Now, kamakop, yung sa Philippines, yung last na GA, more than 3,600 churches na tayo. Just imagine, yung result ng vision ng isang tao by the name A.B. Simpson. At kung bakit tayo ay passionate sa church planting, evangelism, discipleship, disciple making, alam niyo kung bakit? Because DNA ng Alliance, ang mission, ang church planting, ang deeper life, nasa dugo na natin, spiritual na dugo natin kay Christ, na tayo ay isang missionary church. Ang first name natin is Christian. And then yung middle name natin is missionary. Christian and Missionary Alliance. And the family name natin is Alliance. Wherever you go, basta may alliance, o kapamilya to. Diba? So thank God for the vision of one man. Tayo ay nakakilala sa Diyos, nakakilala sa Panginoon Jesus, at tayo ngayon ay nangangaral na. At tayo ngayon ay meron ng vision katulad niya to spread the gospel everywhere, to live a deeper life in Christ. So, di ba? Yung impact ng vision na yan. So, yung vision ng bawat isa sa atin, hindi nyo alam, few years from now, meron niyang impact sa next generation. Kaya ako halos in-insist ko na may training. Kasi training, disciple-making, disciple, is preparing the church for the future. For the future. Kasi kung kontento na lang tayo, okay, tayo na lang ganito, wala tayong vision, okay? So ganun na lang, forever, forever ganito. Pero hindi, ang plano ng Diyos, dapat meron tayong vision for
for the future, the vision for His work. At salamat sa Diyos na ang pangalan natin ay Christian and Missionary Alliance. Kasi katulad ng ibang mga grupo, ang pangalan ng grupo nila ay pangalan ng founder, di ba? Pangalan ng founder. Siguro kung pangalan ng founder ang pangalan natin ngayon, ang denomination, ang tawag siguro sa atin ay Simpsonites. Kasi from Albert Benjamin Simpson. Mukhang hindi magandang pakinggan na tayo ay mga Simpsonites. Pero we are Christian and Missionary Alliance. So you see the power of vision. The vision gave birth to A.B. Simpson. At hindi lang yung impact sa isang nation, but global impact. So sa ngayong panahon, sa international, interdenominational na mga gatherings, when you talk about mission, when you talk about church planting, Kamakop is one of the resources, of the resource, or model, or example. So praise God sa ginagawa ng Panginoon sa Christian and Missionary Alliance. I think more or less 10 years ago, matan ako ng isang training sa Pampanga. At hindi ko makalimutan ito, kaya I kept this quotes sa aking file. It says, the growth of the church, next slide, the growth of the church today is dependent on what you are doing with your leaders today. The growth of the church is dependent on what you are doing with your church leaders. Kung ako lang masunod, training for leaders talaga. Ang bigyan ng priority. When you talk about preparing for the next generation, training, equipping. At yun naman talaga yung role namin mga pastor eh. Ephesians 2:8 and 9, equipping God's people for works of ministry. Hindi kami yung gagawa ng ministry, but we are equipping people for ministry. Kaya it's a joy in my part kasi I'm journeying with younger pastors na gumagawa ng ministry. I'm equipping them to equip leaders for ministry. Diba? I have never been fulfilled, no? Sa ganitong klaseng ministry of training and equipping. Kasi yun po ang primary calling, primary function ng pastor, leaders, to equip God's people. Lahat tayo maging equipped, lahat tayo maging prepared for ministry. So kung walang mga training ngayon for leaders, natatakot tayo, ano kaya yung future ng church? Di ba? Ito, the growth of the church 10 years from now is dependent on what you are doing with your youth today. Youth, we love you, no? Mahal namin kayo. Talagang, kayo yung inisip namin na next generation leaders ng ABCC. So halos, alam nyo yan, you know my heart, halos in-insist ko na meron tayong training, let's come together, let's talk, let's equip ourselves. Kayo yung gagamitin ng Diyos 10 years from now. So young people, where are you? By the way, how old are you 10 years from now? Hindi ka na young people, di ba? Ay yung mga oldies ngayon, 10 years from saan na tayo? Di ba? Kahapon nga, nagdadrive ako galing sa 13 Martires, puntang Nubali to meet my wife. And then my kids nag-antay sa MOA. And then we have to go early to Olongapo. Sabi ko, siguro 5 or 10 years from now, makakadrive pa kaya ako na ganun kalayo, ha? Oh. So we have to prepare the young people. Young people, 10 years from now, sana parang, kung i-confirm nyo yan, ha, kaloob ng Diyos, siguro, kaloob naman talaga ng Panginoon. Some of the young people here, like Timothy, like Ian, Rael, you will be standing here not just to play instruments, you'll be preaching here. And you are discipling some people,
Now, if we fail to train you, we are not preparing. We don't love the church. Hindi natin mahal ang church. Ito, kanina, may mga bata. Every Sunday, nagpipray tayo sa mga kids. The growth of the church 20 years from now is dependent on what you are doing to your children today. Salamat sa Diyos sa mga teachers, volunteers. 20 years from now. Yung mga tumatalon-talon dyan, okay? Sana sila, 20 years from now. Okay? Nakaporma na yan sila dito. Okay? Hindi nila sila ma-reach. Okay? So if you fail to train the youth and the children, walang church sa future. Kaya sinabi ko during one of our training this year, di ba? Na yung friend namin, yung sending church nila sa US, na-dissolve. So I was so curious. Sabi ko, Pastor, bakit na-dissolve yung church? Sabi niya, yung ginagawa ng pastor, from day one hanggang na-dissolve ang church, same lang. Same lang. Wala nang iba. You can't believe na ang church ma-dissolve, ha? Walang vision. Walang clear picture kung anong pwedeng mangyari sa church in the next few years. So, help us cast vision for the church. Na hindi lang planning for activities, kundi talagang maroon tayong clear picture, ano talaga ang mangyari sa ABCC. Where does vision come from? It comes from the Lord. By knowing Christ, knowing His heart, knowing His plan, knowing His purpose, knowing His priorities, hindi pwedeng the same as usual, the same lang. Hindi pwedeng same lang. Hindi pwede yun. If you are content with the status quo, walang vision yan. Maka-church lang. Di ba? Or hindi, okay lang. Church, okay. Di ba? Walang vision. The Bible says, without vision, people perish. Okay? Ang nagbibigay ng vision ay ang Panginoon. Every good and perfect gift comes from the Lord. Delight yourself in the Lord and He will grant the desire of your heart. Hindi lahat ng desires natin ay ibibigay ng Diyos, ha? Delight muna, delight. Seek the Lord first. Love Him first. And then i-reveal niya yung plano niya sa buhay mo. Ako, I did not dream to be a pastor, to be one. Okay? Alam niyo yan. Pero I came to know the Lord Jesus Christ. I started to seek Him. I delighted in Him. At isa sa mga pangarap ko noon, newly baptized believer ako noon. Kasama kong nanay ko. Maten kami ng service sa church. Gabi, hindi yun Alliance Church. Sa neighborhood lang. Then nakita ko, habang nagpipreach yung pastor, yung guest visiting pastor nila, parang nakita ko one day, parang ako yun. Doon, nangangaral. I was so impressed. Sabi ko, wow, one day, I will become like that man. And that was a clear vision of my future. Wala pa akong dream to become a pastor that time, but I was seeing myself nangangaral na. Ba, yun ang vision, kapatid. I started to seek the Lord. I attended church services with all my heart. And then the Lord revealed His vision to be His mouthpiece, to be His preacher. I'm not a gifted preacher, sabi ko, but I delighted to preach, to teach God's Word. The other day, I heard from one preacher, sabi niya, ang kailangan natin, ang need natin ngayon ay hindi survival. You've heard many people, survival to pray, survival. Even in the church, survival. Ang kailangan natin hindi daw survival, revival. Oh, revival. That's what we need.
to seek God. Know the heart of Jesus. That in good and bad times, meron talaga siyang mensahe para sa atin. Basahin po natin tong Isaiah. Kasi I mentioned about vision comes from the Lord, mission comes from the Lord. Isaiah 54, 5-3. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Now, during the prophet Isaiah, they were living in tents, tolda. And usually it's temporary structure, di ba? Temporary structure ang tent. At usually, alam nyo, yung picture ng tent, di ba? Nakapako dun sa lupa, may tali, okay? May lubid. At maliit, usually maliit. So during that time, they were living in tents. Tolda yung kanilang bahay. Maliit. And God gave this command through Isaiah na palakihin ninyo the place of your tent, no? Enlarge the place of your tent. Ipalawak nyo. Not necessarily yung literal tent, but it could mean palawakin ninyo ang inyong capacity. Okay? Yung inyong ability. That's why ang need natin ay hindi survival. What we need is revival. To seek the Lord. To grow and multiply. Revival and flourishing times will come. Okay, so palawakin ninyo ang inyong tent. Hindi lang to para sa Israel during the time, but also for the church today. Tayo, mga anak ng Diyos, palawakin natin ang ating pag-iisip. Or baka minsan masyado na tayong makitid. Di ba? Kailangan kaya sabi na kapag, mga young people, kapag mag-aral ka at magbasa-basa ka, maging broad yung iyong perspective. Kasi kapag hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig sa iba, makitid masyado ang ating pag-iisip. And a lot of people, and even Christians, makitid ang pag-iisip nila. Sabihin natin, hindi sila open-minded. May term opinionated. Kung anong opinion niya, forever na yan. Yan ang kanyang paniwalaan. They are not open because they are not learning. So, itong sinasabi dito, it can be also applied to us. Enlarge the place of your tent. Okay, open mo naman yung mind mo. Yung pag-iisip mo. Okay? Palawakin mo ang iyong pag-iisip. Huwag kang maging makitid. Think big. Magkaroon ka ng pangitain sa buhay. Magkaroon ka man ng vision. Hindi lang bisyo, kundi vision. Maraming tao daw may vision. May bisyo, walang vision. So don't underestimate na makakaraos lang. Ano? Hindi lang makakaraos ang plano ng Diyos. Meron siyang better plan for each and every one of us. Meron siyang better plan for Israel. Expand, enlarge the place of your tent. Palawakin mo kung saan ka nakatira ngayon. Yung pag-iisip mo, yung influence mo, yung capacity mo for God. Minsan inferior tayo to talk about God to others kasi wala akong alam. Kaya takot ako. Kaya nga, palawakin mag-aaral. How to enlarge our tent? Sabihin natin, yung enlargement na yan, yun ang vision. Palawakin ninyo yung pag-unawa sa buhay, yung pananaw sa buhay. Una, we envision, mangarap.
Mangarap tayo. We imagine a future possibility, no? We visualize. Meron kami, nag-aaral pa kami sa Alliance Graduate School. Mga ano pa lang kami that time, mga early 30s pa lang kami. And isa sa mga friend namin, sabi niya sa amin, bro, at 40, I will have my doctorate. Maging doktor na ako. Sabi namin, dalawa kami ng isang kaibigan ko. Sabi ko, ako gusto ko lang makatapos sa AGS and then dagdag seminars and reading books. And then I dream to become a better pastor. So at 40 years old, naging doktor na si Romer Makalinaw. Because that was his dream. Nangarap. In vision. Yes, true vision comes from the Lord, the giver of all good and perfect gifts. Siya yung giver of all good and perfect gifts. Talking about pangarap, ano yung gusto mong makita sa buhay mo? Ano yung gusto mong maging result sa buhay mo? Remember, ang Diyos ay nagbibigay ng vision, ng pananaw. Katulad noon, nung hindi pa, newly baptized pa ako, I saw myself, no? Clear picture. Kung merong ano that time, kung pwede ko lang ma-screenshot yun. Screenshot, no? Kasi hinanap ko yung word, equivalent sa Tagalog ng capture. May vision si Lord for all of us, for each of us. Kailangan ma-capture mo lang. Ano yung word na capture niyan? Sabi ko, hulihin mo. Sa kayong panahon, yung mga, tawag niyan, yung disappearing message, kailangan screenshot mo yan. Diba? Kung hindi mo screenshot yan, mawawala yan, baka hindi mo na makikita. So yun ang, andyan yung vision ng Diyos, plano ng Diyos, i-capture mo lang, i-screenshot mo. Visualize and then capture. Ang alam ko, Christians who are productive, who are growing in their spiritual life, meron silang spiritual vision for growth in their life. Kung wala tayong vision for growth, anong ika-capture natin? Wala tayong maka-capture. Wala tayong mahuling picture sa ating isip. So, ganun pa rin. Diba? So magkikita tayo 10 years from now, young people, kumusta ka? Ganun pa rin, pastor? Alam mo, magagalit ako siguro talaga. 10 years from now, nagkita kami ni ganun pa rin, pastor. Walang vision sa buhay. Dapat lang pagalitan. Hindi ako nagagalit, nagpapaliwanag lang po. Si William Carey, father of modern mission, expect great things from God, attempt great things for God. Ito yung kanyang favorite, famous na quote. So it means think big. Think big. Ayun nga, makitid nga masyado. Marunong tayo mag-isip ng malaki, di ba? And several times I heard the challenge talaga, no? Think big, think big. Masyadong makitid kasi yung ating plano. So, yun ang una, paano natin mapalawakin yung ating tent, yung ating perspective. Una, kailangan mangarap tayo. Pangalawa, we desire, no? Pagnanais. Hindi ko masyadong ginagamit yung another word na yung pagnanasa, di ba?
Diba? Pagnanasa, meron ding holy pagnanasa, di ba? Pwede rin, acceptable din yan, di ba? So, pagnanais, we desire it. Ibig sabihin, people with vision are not content of the status quo. Spiritually, we should never be content. Siguro materially, okay na yan. May sasakyan ako, may bahay, okay. Masaya na ako niyan. Okay, ano pang hahanapin ko? Alam mo, ang problema ng lipunan natin, society natin, yung greed. Meron ka na, marami ka na, meron ka ng helicopter, gusto mo 2, 3, or 4 pa, or 5. Di ba? Greed na yan. Di ba? Yun talaga ang problema ng tao. Materially, hindi kontento. Sana, spiritually, ganun tayo, hindi tayo kontento. We should never be content spiritually. Kaya, delight yourself in the Lord and He will grant the desires of your heart. We desire to grow. Kung wala tayong desire for growth, hindi talaga mangyayari. Si Jabez, 1 Chronicles 4:10, yung prayer ni Jabez, hindi Jabez Senting, Jabez po sa Bible. Jabez cried out to the Lord, to the God of Israel, "Oh, that you would bless me." Okay, akala ng iba, selfish prayer, hindi maganda. Ito, prayer for himself, that you would bless me and enlarge my territory. Palawakin mo, Panginoon, yung aking buhay, yung aking influence, yung aking perspective. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will free from pain. And God granted His binigyan ni Lord yung kanyang request. Lord, bless me. Enlarge my territory. And then keep me from harm. Kaya maganda yung magbiyahe kayo bago umalis, magpipray, prayer for protection. Diba? Kasi napaka-dangerous yung panahon natin. Diba? So hindi to selfish prayer. Ang selfish prayer, yun lang ang prayer mo palagi. Hindi ka nagpipray sa iba. So when we desire for something, example to si Jabez, God granted his request. Binigay ni Lord yung kanyang request. Sabi ni James, you have not because you ask not. Okay? Referring to wisdom. Walang wisdom dahil hindi ka humingi ng wisdom. Yung mga ibang tao, gumawa ng mga major decision in life na nakadamage sa buhay nila because they did not ask for wisdom. Si Solomon, sabi ng Panginoon sa kanya, Solomon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Hilingin mo at ibibigay ko. 2 yung choices na nasa harap ni Solomon. Wealth or wisdom? Pinili ni Solomon ang wisdom. Wisdom. Karunungan. At alam nyo, dahil hindi niya ang wisdom, binigay ni Lord yung wisdom, binigay din yung wealth. Mga tao, tayo siguro ang tanungin ng Panginoon, anong gusto mo, Brad? Anong gusto mong ibibigay ko sa'yo? Siyempre, Pastor, wealth. Kayamanan. How about wisdom? Saka na lang yan. Importante, makakain ba yung wisdom? Pero Solomon was so wise, I need wisdom. I need to be wise. Pero binigyan din ni Lord yung wealth. Mga kapatid, we need to be wise. Ngayong panahon, kasi nakakainis na yung nangyayari sa ating lipunan. Nakakainis. We are the only Christian nation sa Far East. Pero maraming names na nababanggit na parang hindi natin expect na nami-mention yung mga pangalan nila. Wisdom. We need to be wise. Minsan nakakaya di ba? Ng isang tao na kilalang sa church, pwedeng madawit sa isang kalukuhan. Wisdom. We desire spiritual wisdom.
and spiritual growth and vision. Katulad ng sinabi ko dito, si Jabez, God granted his request. Ganon din kung tayo'y humingi, Lord, bigyan mo ako ng vision. Ano yung clear picture ng aking future 5 years, 10 years from now? At least, kung ano yung hindi ko nabago sa nakaraang panahon, pwede ko pang babaguhin in the next 5 years. Hingi niyo sa Diyos. Ibibigay ni Lord yan kasi yun ang kalooban, yun ang karakter ng Panginoon na kung ano yung hiniling mo, in line with His will and plan for your life, He will grant it. Amen? Then pangatlo po and the last, we prepare. Una kanina, we dream, mangarap tayo. Pangalawa, we desire, pagnanasa, no? Holy na pagnanasa, na we will be something for the Lord, somebody for the Lord, na gagamitin niya. Then we prepare. We prepare or we equip or we will be equipped, no? Yung sa ating training dun sa fourth year discipling. Isang kahulugan yung equip and prepare. Katulad yung mga fishermen, every after sa fishing trip nila, inaayos nila yung net. They repair and they prepare, okay, for the next trip. So ganun tayo, we have to prepare ourselves for any ministry na ibibigay ng Panginoon sa atin. Verse 2, stretch your curtains wide. Palaparin ninyo ang kurtina ng inyong tolda. So ibig sabihin, kung anong meron kayo gagamitin nyo, whatever you can use, no, do it. Meron akong ano dito ha, isang, anong tawag dito? Parang card, no? Card. Last month, binigyan kami ng parang pamaypay. The same ang content nito, no? Life or death. For the wages of sin is death. Baliktarin mo, but the gift of God is eternal life, no? So life and death. So ginawa ni Andrew Lewson, nakinig kami sa, and several times nakinig ako sa kanya, yung isa sa mga may-ari ng Cityland. Alam niyo yun? Sabihin natin big time, no? Pero thank God for his life. Several times I listened to him sa mga seminars, and nakaka-bless po. Yung hindi maabot ng mga ordinaryong people, naabot niya with this. Tinutulungan niya sila to receive Christ as Lord and Savior by using this. One verse of the scripture. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So every time makita ko siya, si Andrew Lewson, nakita ko yung ginagamit niya yung tatlong T's. Stewardship of treasure, stewardship of time, stewardship of, ano pa yung isa? Time, talent. Nasa kanya. Ginamit siya ng Panginoon. Praise God for this man. Meron siyang talent, meron siyang gift, meron siyang resources, ginamit niya for the Lord. Ay yung nagpo-post siya halos every week sa social media, ito, makikita nyo to, na si Senator, ito, may decision to receive Christ as Lord. Ito siya, isang businessman, receive Christ as Lord and Savior. Ito siya, isang artista, receive Christ as Lord and Savior. Bakit nagawa niya to? Dahil po, he prepared himself for mission, for his purpose in life. He prepared himself to be used by God, to be the light of this world. Kaya ginagamit siya ng Panginoon. And everybody would just, praise God for this man. Alam mo si William Carey, hindi siya mayaman. Ang secret daw niya is, ginamit lang niya yung God-given genius niya para magparami ng mga disciples. And then, do not hold back. Huwag kang umurong. The same thing sinabi ng Panginoon kay Joshua. Be strong and courageous. Do not fear.
Kadalasan, naunahan tayo ng takot, di ba? Kaya wala tayong vision, okay na lang ako ganito. No? We do not want to take risk. Mahirap yan, mag-active ka sa Panginoon. Ano? I remember one evangelist noon, anong gusto mo? Gagamitin ka ng Diyos or gagamitin ka ng iba? Okay? Gagamitin ka ng Diyos or gagamitin ka ng diablo? When I heard that, sabi ko, I would rather be used by God than be used by the devil. So capture that vision. Every time you hear His word preached, capture it, screenshot mo. Then lengthen your cords. Habaan mo ang inyong mga lubid. Kaya sa Isaiah 54 pa rin. Habaan mo yung iyong tali. No? So yun ibig sabihin ng enlarge the place of your tent. It means go beyond the borders of your church. Kung mag-outreach tayo, does not necessarily mean dyan lang sa tabi. No? Sa Olongapo, wherever the Lord leads us, doon tayo mag-outreach. Then last, strengthen your stakes. Patibayan ninyo ang inyong mga tulos. Diba? Yung ibabaon ninyo na malalim doon sa lupa ang inyong pantulos. Diba? Yung kung tent, diba tusok sa ground. At dapat kung malaki yung tent mo, dapat mas malalim, mas malaki yung tulos. So, going deeper ang kahulugan nito. Going deeper in your faith. Know the Word of God more and more. Love Jesus more and more. So, kung mag-rate tayo, how you love Jesus, how much you love Jesus, from 1 to 10. Okay? Last year, sabi mo, 5. 2025, 5 ba? Pa rin? Diba? How much you love Jesus? Dapat hindi 5. Dapat, kung pwede, every year, lumalalim na iyong pagmamahal sa Panginoon. Amen ba? Okay ba? Okay ba kayo? I'm okay here, no? God wants us to go deeper in our faith. Every Christian must have, ito, dapat mabasa natin ang Bible. Paulit-ulit ako nito. At least once in your lifetime. Ako, hindi kayang lifetime lang. Kasi kapag ang vision daw ay, tawag dyan, yung nakuha mo yung vision, kukunin ka na ng vision mo. Part na ng buhay mo. And you cannot live without the Word of God. You cannot live a day without the Word of God. So make it your goal na mabasa mo ang Bible at least once in your lifetime from Genesis to Revelation. So nakita nyo yung vision ni A.B. Simpson. Deeper life. Hanggang ngayon, many of us are still dreaming to grow deeper in our spiritual life. Ano yung take ko dun sa mga nangyari sa atin, Noong September 21, some of my friends, mga kakilala, nag-join dun sila sa rally. Hindi yung rally na magulo, ha? Yung rally na naka-white, marami tayong kilala doon. Although hindi gusto ng iba, pero para sa akin, parang dumating sa point ng mga Christians, hindi na sila pwedeng tumahimik lang. Sabi ng isang theologian, if we remain thou silent against injustice, we might align ourselves with the oppressor. So ang take ko po doon sa mga nangyari po, kasi halos everyday, nakikinig po ako sa dyaryo, sa news, minsan nanood ng hearing, nakakainis talaga. Diba? Doon mo makikita talaga na napakasinungaling, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw, parang ganun, ay wala na talagang konsensya. So ang take ko po ay, lalo ako na-challenge. Lalo ako mag-challenge to make disciples. And to help our churches maging strong ang kanilang disciple-making. The Bible says, without vision, people perish. Alam niyo bakit?
people perish kung walang vision ng church. Wala tayong vision, mga Christians. Because walang movement. Wala tayong ginagawa. Wala tayong ginagawa. Wala tayong influence. Yung ministry namin mga pastor sa loob lang ng church, wala kaming ministry sa labas. While kung equip tayo lahat, prepared tayo lahat, meron tayong vision lahat, paglabas natin during the week, merong impact yan. Di ba? Kaysa yung ministry sa loob ng church. Kasi sometimes we cannot be silent against injustice. So ang take po doon is, parang nag-fail din tayo as a church. In fact, yun din ang realization ng Catholic Church. Parang dismaya din sila. Yung mga members sila, no, involved sa mga kalukuhan. So parang ang take ko is, I'm challenged to go more on disciple-making, discipleship, teaching people to obey everything I have commanded you. Alam nyo, kapag rooted tayo sa Word of God, at meron tayong accountability sa isa't isa, hindi po tayo maging victim ng tinatawag natin ng mundo at ng system natin sa mundo. Okay? So, yun po mga kapatid, in closing, ang Kamakop ay mayroong one vision na hashtag. Mangarap po tayo to become like Christ. May pagnanais tayo, magkahanda po tayo. So kapag may opportunity na darating sa'yo, to prepare yourself, grab it. Kapag mayroong pinapakita si Lord sa'yo, na magiging ka at gagawin mo, capture it. Pray about it. And be that man. Be that woman na pwedeng gagamitin ng Panginoon. Let's all stand. Be that man, be that woman, be that young people that God wants to use. Let's make a difference. Let's pray for God to intervene in the affairs of our nation. Yes, the best thing that we could do is to pray, at the same time to continue to proclaim the Word of God. Dahil po yung salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya empty, but it will return to Him with results, with His desired results. Dear Lord, dear God, salamat na meron kaming pagkakataon na pag-usapan ang pangitain namin, vision. Salamat sa example ni A.B. Simpson ng Christian Missionary Alliance, ng kanyang twofold vision for the world for Christ. At we are the result of that vision, Panginoon. Now, in return, we need to be visionaries. Mangarap kami, maghanda kami, at magpagamit kami sa inyo. So that through me, Lord, marami pang makakilala sa inyo. Maraming magbago. Yes, Lord, we are sad sa nangyari sa aming bansang Pilipinas. But Lord, maybe we have also failed to pray. We have failed to really do our job, our share, bilang mga followers ni Christ. Lord, we can always learn from our mistakes. Dapat tulungan nyo kami, Lord, na magawa namin yung pinaka-purpose for which you have called us. Yung pinaka-layunin ng buhay namin, kung bakit kami narito, kung bakit kami nabuhay. At kung ano yung vision namin para sa future ng buhay namin. Spiritual vision. Ano yung aming goal sa buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon kami. Para ito yung tutulak sa amin na maging katulad ni Kristo. At magkaroon ng impact
na kung saan kami. And eventually, Lord, makakontribute kami sa pagbabago ng aming lipunan, ng aming bansang Pilipinas. We are also sad, Lord, dahil maraming mga biktima din ng mga, hindi lang flood during typhoons, but yung earthquake. Nakita namin yung mga numbers of people who have perished. At hindi namin alam, Panginoon, ang mga darating na mga sakunan. Lord, you are calling the church not just to survive, but to be revived, O Lord. Hindi lang survival, but revival ang kailangan namin sa mga panahong ito, na babalik ang mga puso ng mga tao sa inyo, Panginoon. Mahalin kayo muli. Babalik sa magandang relasyon sa inyo. Ito yung inyong pangako, Panginoon, and you will heal our land. You will hear our prayers. Hindi namin maintindihan ang mga nangyari sa buhay namin, sa buhay ng mundo, sa buhay ng aming mga kababayan. Lord, we can only come to you in prayer, believing, O Lord, na bawat isa sa amin ay merong plano ang Diyos, at habang buhay pa kami, gagamitin namin ang aming talent, ang aming treasure, ang aming time, at kami magpagamit sa inyo, Panginoon, for your glory and for your honor. At huwag naming underestimate, Lord, ang inyong magagawa sa pamamagitan namin. Bless your word into our hearts, Panginoon, and help us to respond with obedience to your word, na hindi lang kami nakikinig, kundi kami gumagawa ng inyong mga salita. And this will transform our life eventually, Lord, to be like Christ. Bless your word sa mga puso namin. And bless us, O Lord, katulad ni Jabez. Keep us from all harm, from all dangers, from all diseases, from bacteria, from any spirit that is not from you, Lord. Dinadalangin namin in the name of Jesus. Keep us all from harms and dangers. Keep our eyes focused on you, Jesus. Kayo lang, Diyos, na aming pag-asa, Lord. Kayo yung perfect model namin bilang leader. Kayo yung aming supreme example and tender pastor who tends his flock, at kami yung flock ninyo. Accept our prayer, Lord, and our response, the response from our heart. In Jesus' name, amen.